in the proposed infrastructure or other projects How of the can the government. government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? Exactly. How can you remove a money, especially kung loan ito, inutang ito para sa proyekto na to? Bakit nyo inalisan ng budget? At bakit humihingi na naman kayo ng panibagong budget? Kaya kayo humihingi ng panibagong budget kasi yung initial na budget para dito wala na. Naubos na. Saan napunta? Yun ang katanungan dito. 174 billion, hindi ito pesos ha. Mali. Hindi ito 1,000. Hindi ito 174 lang. Hindi ito 5 piso lang. Billion po ito. Billion. Puta, kaya naman pala yung mga dating naka-tricycle, may artista ban na. Kaya naman pala yung mga pangit dati, matatangos na yung ilong. Yung mga chararat dati, maayos na yung mga muka. Kaya naman pala, pastor, merong bulletproof na SUV. Oh, party list representative lang, walang hiya, napakarami ng ari-arian. Eh kaya naman pala panay ang bakod ng mga congressman sa presidente dahil dito sa mga ganitong issue, pare-parehas pala sila na mahuhulog sa komunoy. Kakapal ng mga mukha nyo. It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what funded. is the reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on the Correct. reason. Ay tayo dyan. So sabi nito, pwede pong ma-defer yan. O kaya nga pwede naman talaga. Anong reason ba't dinifer nyo? Eh inutang nyo nga yan for that specific project. Ba't dinifer nyo? Your Honor, I cannot speculate on the reasons of the congressman. So nilaglag ni Menardo Guevara ang mga kongresista na sila po ang may kinalaman dito sa mga paglilipat-lipat ng pondo na ito, at it is safe to assume, or is it safe to assume na ang perang ito ay napunta na sa mga kawatan, na ang pera na ito ay napunta na sa mga kabit nila, napunta na ba ang perang ito sa mga Louis Vuitton ng mga kabit nila, sa mga tour nila abroad kasama yung mga alipores nila, sa mga ayudang binibigay nila doon sa mga bigas na may mga mukha nila, pambili ng mga boto ng mga Pilipino, campaign funds na ba ito? Ito ba ay is inilagay na nila sa kanilang ataol at dadali nila hanggang sa kabilang buhay? Mga punyeta na yan. Walang alam ang ating Solicitor General kung saan dinala ng mga congressman. So kailangan ang mga congressman magpaliwanag nasan na yung pera. Yun ang unahin natin, wag yung vloggers. Wag yung wag yung Facebook, wag yung YouTube. Wag yung pagbubuwis ng mga content creator. Ang unahin natin, saan nyo dinala yung pera? Ninakaw nyo na ba? Yun ang malaking katanungan. Ninakaw nyo ba yung pera? Binulsan nyo? Inuwi nyo? Putang ina, sinaksak nyo ba sa baga nyo? Kaya ang lalaki ng mga tiyan nyo eh. Sons of the I go now, congressmen. yes, to my next question. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Roy, ang sakit. Meron na ba kayong ginastos doon sa pera na yon? Kasi puta, kung naubos yung unang 174, hindi pa nagsisimula yung tulay. Tangina, mabuti pa kay Pinoy. Merong tulay kahit walang ilog. At least may tulay. Putang ina, itong kay Bongbong, walang tulay. Pero may project na tulay. Meron akong kwento. Meron akong kwento dyan sa Mindanao. Isang malaking clan ito ng mga politiko sa Mindanao. itong COA, matapang. Matapang tong COA. Itong political clan na to sa Mindanao, dyan sa, sabihin na natin sa BARM. Itong political clan na ito, na medyo humina na, dati daw nung sobrang lakas nito, grabe daw to.
Oo. Grabe daw to mga bossing. So meron daw isang beses na talagang galit na galit daw yung COA kasi daw meron daw tulay na pinagawa. So asan yung tulay? Asan yung tulay? Gusto namin makita yung tulay. O ito yung hiningin yung budget. O sige. Masyadong mahal yan tulay na yan ha. Tingnan nga natin kung gawa sa ginto yan. Asan yung tulay? Sir, wag nyo nang puntahan, sir. O, pag-usapan na lang natin. Ano bang problema? Hindi, pupuntahan ko yan. Trabaho ko yan. Hindi ako magpapalagay. Hindi ako magpapalagay kung ano yan. O, puntahan natin. Asan ba yung tulay na yan? Di, pinuntahan daw nila. Sinamahan naman daw nung opisyal ng gobyerno. Binaba daw siya sa isang lugar. Oh, asan yung tulay? Asan yung tulay dito? Alam mo kung saan daw yun? Alam mo kung saan yun? Kung saan daw nilibing yung mga dinala siya sa lugar kung saan nilibing yung mga media na mga buhay pa. Sabi daw sa kanya, hinanap mo yung tulay? Alam mo ba na yung tao nga nawawala yung tulay pa? Tangina, bilis na umuwi ng COA. Bumilis umuwi na siya. Hindi na siya bumalik doon. Pinabayaan niya ng walang tulay. So tangina, ganito nangyayari rito. Merong tulay, pero pag hinanap mo yung tulay, wala. Pero yung pera, wala din. Anak ng tinapay naman yan, oh. Diyos ko po, ayan ang masaklap dito. There is nothing to spend for if the project has not even started. So where is the money? The money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and non-program under the programmed appropriations. Anak ng tinapay. Ay, nako. Well, there is nothing to spend for if the project has not even started. Your So Honor. where is the money? The money went presumably. Nung presumably, hindi pa pwede sir na mag-assume ka. Kailangan, Soljen Guevara, alam mo kung saan dinala yung pera na yan. Hindi pwede mag-presume. Kailangan, meron kang public or meron kang personal knowledge where the money went. Hindi pwedeng presumably it went to, parang nag-assume ako doon napunta. That is the process. Pupunta dapat siya doon. Oo. Paano mo makakasigurado? Sinabi mo presumably. So you are just assuming because of the process. Ang tanong, nandun ba talaga? O binulsa? Nandun ba talaga o binulsa, sir? Kailangan mo magpakita ng prueba whether yung pera na yan is still there or napunta na sa mga ilong nila. Baka sininghot na ni Bongbong. Hindi ba? O baka sininghot na, pinambili na ng mamahalin na relo tsaka ng sasakyan ng mga congressman. O hindi ba? Yun ang dapat na sagutin natin. To the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed So we have appropriations. unused funds for the project and yet we still got money from PhilHealth. Exactly. Patay ka ngayon. Huling-huli ka ngayon. So ang sinasabi mo, Menardo Guevara, na yung pera na ibalik sa National Treasury, bakit ka kumukuha sa PhilHealth kung binalik pala sa National Treasury yung pera na 174 billion? Hindi ba dapat kinuha mo yung nilagay mo sa National Treasury para ilagay sa tulay na ito? Ba't kumukuha kayo sa PhilHealth? Palakpakan natin si Justice dyan sa Supreme Court. Wala na, sukol ka na dito. Mga huling-huli na yung pagnanakaw nyo dito. Kung meron kang unused funds for the project, you can use that fund for that project. Now, if you are saying that wala na yung pera na yun, that is why we're getting money from PhilHealth, tanungin natin, saan napunta yung pera na yun? Walang katapusan yung tanong. Sabihin nyo na kasi, ninakaw. Ninakaw po. Opo, binili ng mga diamante. Putang ina nyo, ang daming pera ng Pilipinas, nagbibenta pa tayo ng ginto. Pucha talaga yan. Hoy, kumag na si Claire. Oy, Claire. Baka naman pwede, Claire, i-ano mo naman to. Baka naman pwede, Claire, i-ano mo naman, ipagtanggol mo naman to, ha? Pwede ba yon, Claire, ipagtanggol mo to? Saan nyo dinadala yung pera ng gobyerno? Meron ng budget, ha? Tapos, may budget na, tapos kumukuha pa kayo ng budget ulit. Ano yan? 2 beses kayo manghingi ng baon?
Kapal ng mga mukha nyo, wala pa kayong tuloy na naipatatayo, naubos nyo na yung pera. Ha? Kung hindi nyo naubos yung pera, nasaan? Saan napunta? Yan ang trabaho mo, Claire. Pabanguhin ang administrasyon nyong bulok. O, yan ang trabaho mo, pabanguhin ang administrasyon nyong bulok. Yan po, wala nang iba. Yan po ang dapat na inaano ninyo, inaasikaso ninyo, hindi yung mga Duterte. Ang mga Duterte, hindi sila problema. Ang mga Duterte, sobrang galing, alam lang na mga magnanakaw kayo. Pero hindi sila problema ng bayang Pilipinas. Umikot ako sa Bulacan kahapon, walang nagsabi na ang problema nila si Inday Sara. Ang sinasabi nila ang problema nila, tubig at saka bigas. Oh, yan ang dapat natin. Yan ang dapat natin na binibigyan ng pansin. To supplement this fund that has been... Oh, di ba? Wala na silang sagot. Oh, yan ang problema. Kapag ka ang gobyerno mo, sa loob pa lang ng 3 taon, magnanakaw na. May ganito ba si Duterte noon? Meron bang mga oral arguments na naganap sa Supreme Court noon na nagmukhang magnanakaw ang administrasyon ni Pangulong Duterte? Now, Claire Castro, sabihin mo ngayon sa amin na mas corrupt si or diktador si Pangulong Duterte kesa dito sa mga nasa gobyerno ngayong mga hayop kayo. Kayo na ang bahalang sumagot. O yung mga nandiyan dyan sa comment section, i-comment ninyo, tama pa ba? O, tama ba itong mga ganitong nangyayari sa bayan natin? Mas diktador ba? O magnanakaw ba ang mga Duterte kesa sa mga Marcos? Hindi ko sinasabing mga Marcos ang nagnakaw dito, but this happened under Marcos's nose. Hindi yung pulbo dito niya, it happened under his nose, under his leadership. Ano ang gagawin ng administrasyon na ito para to? Kasi binibigyan nila to ng pinagtatanggol nila to. Parang yung GAA din nila, pinagtatanggol nila. Pero ito, sa harap ng mga huwes sa Supreme Court, asan yung pera? Hindi nila alam. See? Tapos, ang papatawag, vlogger. Tapos, ang kinukuha, yung mga cellphone, gadget, vlogger. Ang tinatrabaho ng PNP, vlogger. Lalak ng tinapay na yan, nasa ng hustisya. O kayo na lagay nyo dyan sa comment section, i-like ninyo and i-share itong vlog na ito para makarating sa maraming mga Pilipino. At hindi lang sa mga Pilipino, di baling masira ang bayang Pilipinas sa mata ng ibang lahi. Ganito talaga nangyayari sa bayang Pilipinas Ba't natin kailangan i-sugarcoat? Ba't natin kailangan ipagmalaki? Dapat nga malaman ng buong mundo kung gaano katarantado yung mga namumuno sa Pilipinas ngayon. Baka sakaling hindi tayo matulungan ng mga nandito sa Pilipinas, baka yung mga nasa ibang bansa matulungan tayo. Talamak na po ang pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat po sa mga nagsusuper thanks dito sa ating channel. Importante inyong mga super thanks. At syempre yung mga like inyo and share is equally important. Lahat tayo may boses. Para tingin ninyo sa mga kinauukulan, nanonood sila dito. Tinitingnan nila yung mga comment ninyo. Kaya walang katapusang comment, walang katapusang like at walang katapusang share ang gawin natin para malaman ng mga nasa gobyerno na sukol na kayo. Alam na namin kung ano yung scam ninyo. Alam na namin kung ano yung kabulastugan ninyo. Hindi na kayo makakatakas. At dahil dyan, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa